Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulungan na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection, ang ating mabuting balita. Sa araw na to, marami ka bang kinakatakot sa buhay? Maraming iniisip, mga alalahanin, na tila ba'y takot kang harapin yung bukas. So alam niyo po, lagi po natin kasama ang Diyos. Nandyan lang siya. Basta tumawag ka lang at siya ay handang makinig. Lumapit ka lang. Di ba? So, ipaubaya po natin sa Kanya ang lahat ng yan. Iniisip mo minsan, di ba? O madalas, yung financial, lagi kayong kinakapos sa kakukuha ng gastos, di ba? Bayarin sa ganito, bayarin sa ganyan, tuition fee, at kung ano-ano pa, sobrang dami. Di ba? Sa physical naman, may sakit ka. O kaya may sakit yung nanay mo, kapatid mo, anak mo, at kung ano-ano pang mga sakit na nakapalibot dyan sa pamilya mo or mismong relasyon nyo, di ba? Na mag-asawa, hindi maganda, o relasyon mo sa pamilya mo, nag-aaway kayo, nagkakagulo-gulo kayo. So pagka mga ganyang problema, ang kailangan mo lang gawin, huminto ka muna, mag-pause ka muna, at saka ka taimtim na manalangin sa ating Panginoong Yesus. At tiyak yun ay maliliwanagan ng isip mo. Basta sabihin mo, Lord, ikaw na pong bahala. Ibibigay ko na lahat sa iyo, basta gawin ko na lang kung ano ang nararapat. Yun lang po ang tamang nating gawin, di ba? Huwag lang po tayo puro alala ng alala. At ang pag-aalala o takot, hindi yan nakakadugtong sa ating buhay. Hindi rin yan nakakaganda sa ating kalusugan. So, ibig sabihin, alagaan mo ang sarili mo. Tumayo ka, bumangon ka, kung galing ka sa mga pagsubok o pagkabigo sa buhay. Mag-ayos ka, lumakad ka, lumabas ka sa bahay mo. Di ba? Para mawala lahat ng mga iniisip mo. At sa mga gagawin mo, magsikap ka dahil nandyan si Lord. Kumbaga, magtatanim ka. Di ba? Ang gagawin mo sa halaman, didiligan mo araw-araw, lilinisin mo yung paligid niya, lagyan mo ng pataba, at ang Diyos nang bahalang magpalaki niyan hanggang sa lumaki na lumaki, dumami yung dahon, magkakaroon ng bulaklak, at susunod, mag-harvest ka na ng bunga. Ganon din po sa ating buhay. Di ba? Gawin po natin kung ano ang nararapat. Di ba? Pero kailangan siyempre magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Diba? Una, dapat huwag mong kalimutan magsimba. Tuwing dumarating yung linggo, o hindi namang linggo lang, may time ka ng Miyerkules, diba? At lagi kang magdasal. Pag-gising mo pa lang, magdasal ka na. Bago ka matulog, magdasal ka rin. Kasi hindi po talaga natin hawak ang bukas. O kahit yung mamaya lang, hindi na po natin hawak. Diyos lang po ang may control yan. So normal lang po, di ba, sa tao na minsan katakutan din yung kamatayan. Dahil alam naman po natin, darating lahat yan sa atin. Hindi natin alam kung kailan. Ang gagawin lang natin, dahil tiyak po yun, kahit sino sa atin ay aabutin yun. Ang kailangan lang po natin gawin ay pagandahan ito. Gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa, at siyempre, i-priority natin si Lord. Kaya huwag po tayong matakot. Diba? Bagamat nakakatakot nga kung isipin yung kamatayan. Siyempre, mawawala ka sa pamilya mo, iiwan mo sila, malungkot yon. Sa tagal ng panahon na kasama mo sila, lalo mga bata pa, inalagaan mo na, yung mga anak mo, di ba? Masakit yon. Pero, yun po ang katotohanan, darating at darating yan. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang bumubuhay sa mga namatay, at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay." Ibig sabihin, mamatay man po ang ating katawan, physical, di ba? Mamamatay yan. Pero sabi nga ng ating Panginoong Yesus, bibigyan tayo ng buhay. Dahil siya mismo, di ba, ang buhay. Kaya po ang ating gagawin, sumampalataya tayo sa Panginoong Yesus, magsimba, magdasal, tumulong. Yan po ang ating gawin natin ang trabaho natin, mahalin ng pamilya natin,
Yan lang po ang paghahanda. Pagdating ng araw, ay haharap tayo sa Diyos ng may malinis na puso, di ba? Alam natin na hindi tayo maging masamang tao, bagamat hindi nga tayo perfecto, pero sikapin po natin na mapunta, di ba? Sa kanyang pangako, ano bang kanyang pangako? Ito ay ang buhay na walang hanggan. Kaya minsan ba nakakatakot na mawala sa mundo, pero yung sa kabilang buhay naman ay pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya yan po ang lagi nating isipin, di ba? Sa ating buhay, gawin na natin ang nararapat. Ipaubayan na natin sa Diyos. At huwag natin kalimutan magsimba at magdasal. Kaya tayo pimanalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At lahat po ng kapatid namin nanonood sa aking vlog na may karamdaman, iyong pagalingin. Ganon din po sa pamilyang nagkakagulo o nasisira dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa tampuhan, dahil sa galit, inggit at kung ano paman. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagpatawad, mapagkumbaba, at higit sa lahat ay mahalin ang kanilang miyembro ng pamilya at magkapatawaran sila. Pagbigis-bigis niyo po muli ang mga nasirang pamilya. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na po yung kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Iniisip pa po kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya sa maghapon. I-bless po nga mga aming hanap buhay para sa aming pamilya. Ang lahat ng tinihiling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Ama, Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.